Mula sa makukulay na posters at iba't ibang decorations na karaniwang nakikita natin sa mga classrooms, gagawing mas simple ang mga silid-aralan ng pampublikong paaralan. Opisyal na pinatupad ni DepEd Secretary Sara Duterte ang DepEd Order 021 Series of 2023 bilang karagdagan sa guidelines ng Brigada Eskwela na ginanap noong August 14 to 19. Anong sinasabi sa DepEd Order na to? Himayin natin. Ayon sa DepEd, kailangan ang mga pasilidad gaya ng school grounds, classrooms at mga dingding ay bare o walang mga nakadikit na unnecessary artworks, decorations, tarpaulin at posters. Pero bakit? Pahayag ni VP Sara Duterte, Remind din natin sila na dapat yung mga classrooms natin are free from clutter. So alisin yung mga decoration, mga nakadikit, kung ano yung mga nakasulat, lahat yon dapat malinis ang ating classrooms so that ang attention ng ating mga estudyante ay nandoon sa teacher sa harap or doon sa libro or sa ginagawa nila doon sa harap nila. sino-sino naman ang dapat sumunod rito? Dahil utos to ng DepEd, lahat ng pampublikong paaralan na inaasahang mag-comply sa bare walls policy ni Duterte, mapa-elementary man o high school. Sinuportahan naman ito ng spokesperson ng Philippine Education Department at sinabing nakasaad sa ibang mga pag-aaral na mas makakapag-focus nga naman yung mga mag-aaral sa isang conducive o malinis na environment. Maraming sumang-ayon pero marami rin yung umalma sa naging desisyon ng DepEd tungkol sa pagbabawal ng traditional educational posters at visual teaching aids. Gaya na lang ng Alliance of Concerned Teachers Group na sinabing dapat tanggalin na lang daw yung mga excessive tasks without compensation ng mga guro, imbes na alisin yung mga dekorasyon sa classrooms. Isa ako sa hindi sumasang-ayon sa hindi pagkakaroon ng mga kung ano-ano mga nakalagay sa loob ng silid-aralan. Kasi ang mga nakikita ng bata sa silid-aralan ng mga drawings, ng kulay, ng mga numbers, letters, ay sa ikatututo rin ng mga mag-aaral. Pero tama nga ba na ipagbawal yung pagpaskil ng mga visual aids gaya ng nakasanayan natin? Dahil ayon sa isang journal mula sa University of North Florida at Journal of Learning Spaces, mahalaga ang paggamit ng mga visual aids para mas ma-conceptualize o mapadali ang kanilang learning process, lalo na dun sa mga mas nakakabata. Isa ako sa pabor sa ipinatutupad na ito dahil para hindi magkaroon ng mga file na hindi naman nagaano ginagamit sa loob ng classroom, na kung saan ito ay nakakasikip at nagiging over-decorated ang ating rooms. So mga bata natin hindi makapag-focus sa kanilang ginagawa dahil sa kung ano-anong nakikita nila sa room. Sa madaling salita, hindi naman masama yung bagong utos ng DepEd, pero dapat may exceptions pa din. Masama nga naman yung sobra-sobra, pero dapat hindi naman completely tanggalin. Malamang maitatanong mo kung paano naman kung sakaling hindi sundin ng mga teachers yung policy na to. Well, dahil magiging violation of the rules ito, pwedeng patawan ng sanctions ang hindi magko-comply dito. Pero magiging case-to-case basis pa rin daw, depende sa pagsusuri ng DepEd.